Yo, what's up mga idolo, balita dyan. Welcome back. Ako nga pala si Pedrong Kuyakoy, isang fitter sa barko. Tara, let's go. Yo, balita mga idolo. Welcome back mga idol. For today's video mga idol, isa na namang basic na job order na hindi kaya gawin ng hapon binigay kay Kuya ako yung umaga mga idol. Tambak na naman yung tropa dito sa kompresor mga idol. Ano? Yan yung electrician namin. Pangmalakasan mga idol. Yan yung gagawin ko ngayong mga idolo. Coupling mga idol, coupling ng kompresor mga idolo. Yan, dahil nabasag yung coupling dito mga idolo, siyempre re-remedyohan natin yan. Siyempre mga idol, pag mga ganyang problema ng mga idolo, si Kuya ako na yung pumapasok dyan yun. Yasyukan si mga idol, photo lahat ng paan ng coupling ng kompresor side. Ayan na oh. Kita nyo yan mga idolo, yan. Wala. Photo lahat kasi yung naging problema niyan mga idol, umurong yung coupling dito sa motor side. Kaya nagkabanggaan metal to metal. Siyempre patay sindi yung kompresor ay impact tapos cast iron pabasag talaga yan. So dito mga idol, ganito yung ginawa natin mga preparasyon para maayos natin. Siyempre linagyan natin ng pen yan no. 5 piraso yan mga idol. Lahat yan linagyan natin ng pin mga idolo. 6mm yung pin yan mga idolo. Kahit paano may dagdag na tibay. So dito ay pinasok lang natin ng ganyan. I-insert natin ng ganyan. Binutasan natin mga idol. So ayan na oh. Linagyan pa natin ng bevel yan mga idolo. Para matibay na matibay talaga. Pagkatapos ilalagay natin itong spider. Alam nyo ba kung anong purpose niyan? Para naka-align pa rin yung paa ng coupling. Napaka-importante yan. Napaka-importante mga idolo na naka-align dapat yung paa ng coupling. Dapat nasa proper alignment pa rin. Para pag pinasok natin yan doon sa coupling ng motor side, ay hindi siya magsasala, suwabing-suwabe. So dito as you can see, linagyan ko siya ng flange. Suporta yan. Para pag tinaking natin yung paa na yan, ay hindi siya angat mga idolo, di ba? So linagyan natin ng ganyan. Pagkatapos dito mga idol, gagamit tayo ng electrode na pang-cast iron in 55% nickel iron electrode type mga idolo. So dito itataking na natin mga idol. Tara. So ayan mga idolo, bali nataking na natin dito. Ayan no. Medyo pinas forward lang natin ng konti mga idolo para hindi na humaba yung video mga idol. So susunod naman na gagawin natin mga idol, itataking naman natin dito side to side yan dyan no. Side to side itataking natin. Tapos lalagyan pa rin natin ng plants mga idolo para hindi tumabingi pag tinaking natin sa side to side, di ba? So ayan, suporta lang yung plants na yan mga idol, suporta lang para hindi tumabingi yung paa. So napaka-importante na dapat naka-align pa rin para pag pinasok natin nga doon sa motor side na yan, pag in-insert natin, suwabing-suwabe pa rin mga idol. So ito na siya mga idol, ayan no, pinas forward ulit natin mga idol para hindi na humaba yung video. Panoorin nyo na lang mga idol, may mapupulot kayong idea dyan, ayan no. Diba? Side to side. So ngayon, i-full weld na natin mga idol. Sa paghihinang ng cast iron mga idol, ay hindi mo kailangan hinangin yan ng tuloy-tuloy mga idol. No. Yan yung tamang procedure sa paghihinang ng cast iron mga idolo. So dito, maghihinang lang tayo about 1 inch and then hento. Tapos sunod na gagawin natin, ipipining natin, papalu-paluin mo ng ganyan yung weld bed. Alam nyo ba kung bakit? Kasi habang dahan-dahan lumalamig yung weld bed na yan, dahan-dahan din lumiliit yung weld bed. So yung pagliit ng weld bed mga idolo, ito ay nagkukos ng cracking mga idol. Ngayon, para makounter natin yung cracking na yan, kailangan mong ipining. Papalu-paluin mo yan, no? Ganyan, no? Yung objective ng pagpipining mga idol ay para balansehin yung pagliit ng weld bed natin para maiwasan natin yung cracking mga idol. So ayan. So syempre pagkatapos mo ipining, hinang ka na naman about 1 inch and then hinto mga idol. Tapos pining ulit. Ulit-ulitin mo lang yung procedure na yan hanggang matapos mo yan mga idol. Kasi yung paghihinang ng cast iron mga idol ay hindi ganun kadali mga idol. Hindi mo makukuha sa paspasan yan mga idol. No? Dahan-dahan, step by step mga idol. Kasi kung titirahin mo ng diretsahan yan mga idol, for sure magkrakrak talaga yan. So ito na siya mga idol. Bali, syempre, pinas forward na naman ni Kuya ako yung mga idol yan. Minadali lang natin mga idol. Ilagay natin tong spider mga idol. Tingnan nyo pasok na pasok pa rin siya mga idolo. Wala kang problema yan. Ganyan yung mga technique ni Kuya ako yan, di ba? Suwabing-suwabe pa rin siya mga idols.
So yan no, 'di ba? As you can see mga idol, pasok na pasok siya mga idol no? Kasi naka-align pa rin ng maayos yung mga paanang coupling natin. So yan sinasabi ko yung mga technique ni Kuya Koy, mga discarding Kuya Koy na hindi kayang gawin ng hapon. So dito mga idol na ikabit na natin yan no. As you can see, ikabit ko na diyan mga idol pati spider. So ngayon ilalagay na natin yung motor mga idol ayan. So dito na-insert na natin mga idol. So dito nagkaroon kami ng problema dito mga idol. Nung linagay na namin mga idol, yung naging problema kasi dito, nabasag yung isang paan ng coupling. Kasi nga kanina nung linalagay namin yung motor na yan, isang chain block lang, hindi siya balanse. Tapos pag hinigpitan, hindi rin balanse. Nung sinilip ko sa inspection hall mga idol, so may nakita kong crack mga idol kasi nga hindi na balanse yung pag hihigpit. So dito, ganun pa rin yung gagawin natin mga idol. Ulitin lang natin mga idol, no? So lalagyan mo pa rin ng bevel, lalagyan pa rin natin ng bevel mga idol. Same procedure pa rin yung pagre-repair natin. So dito medyo titibayan natin ng konti, medyo lalaparan natin yung bevel at saka lalaliman natin ng konti mga idol. Kasi dito, isa lang na paa yung nabasag mga idol. 'Yon, 'di ba? Yung apat na yan, goods na goods pa. Yung isa lang kasi nga hindi nga nabalanse kanina yung paglagay at saka yung paghihigpit sa motor. So dito, ganun pa rin yung gagawin natin yan, no? Bali, nakabibil na siya. Medyo linaliman lang natin, tsaka tinaasan lang natin yung bibil. Pati rin dito sa main body ng coupling, mga idolo. So ilalagay lang natin. So same procedure pa rin pagdating sa pagwi-welding, ano? Magagamit pa rin tayo ng cast iron electrode. Wala tayong ibang gagamitin dyan, mga idolo, kundi cast iron, mga idol, no? Yan. So yan o, yan mga idol, medyo malalim na yung ano natin, bevel. So medyo matibay na yan, for sure mga idol. So ayan, dito na full weld na natin. Medyo inano lang natin, pinas forward lang ng konti mga idol para hindi na humaba yung video natin. So ganyan lang. So yan, pwede na natin ilagay yan mga idol. So ayan dito mga idol, bali na ikabit ko na yung coupling ng compressor side mga idol. So dito hinihintay lang namin si electrician na matapos na may kabit lahat ng wires sa motor mga idolo. So dito pagkatapos titestingan natin mga idolo para malaman. So dito nga mga idolo, bali pinatakbo na natin yung compressor, no? Para malaman natin kung matibay talaga yung pagka-repair ni Kuya Koy sa coupling mga idolo. As you can see mga idol, umiikot na yung coupling, di ba? O tumatakbo na yung motor diyan. So dito chinik ko ulit siya mga idol kung may crack nga ba. So sisilipin natin dito sa inspection hall mga idolo. As you can see mga idol, medyo okay naman. Wala tayong nakikitang crack dyan. Walang indikasyon ng crack mga idol. So sana nga walang crack mga idol para syempre tuloy-tuloy na yan, no mga idol. Hindi na tayo pa ulit-ulit backlash mga idol. So dito, as you can see mga idol, okay na okay. Goods na goods yung pagkayari ni Kuya Koy. Yan. So bago natin tapusin itong video mga idol, baka naman pa-share naman itong video na to mga idol, and then paki-like na rin. Kung hindi ka po nakapalo sa Facebook ni Kuya Koy, ano naman. See you next time mga idolo. Sana may napulot kayong idea dito sa pagre-repair ng cast iron. Lagi niyong tatandaan mga aspiring fitter, sa barko, hindi lang tayo puro welding at fabrication. Pagdating sa pagre-repair, dapat alam din natin. Pagdating sa paghihinang ng cast iron, tamang procedure, dapat alam din natin. Okay? Ingat kayo mga idol. Bye-bye. See you next time.